In the world of education, learning isn't measured only by tests and scores. Qualitative evaluation helps teachers understand not just what students know, but who they are as learners. So as of Department Order number 8, Series of 2015, ang assessment namin is hati sa tatlo. It's depende sa subject. Halimbawa ay math, 40, 40, 20. 40 as for written works, 40, another 40 for performance task, then quarterly assessment. So doon, ganun lang as aming eval and assessment sa mag-grade ng bata. Kahit naman In performance tasks, every student has different strengths. Some are confident, some shy, and some improve little by little. With qualitative assessment, you can observe their effort, participation, teamwork, and creativity, not just the final output. Ang bata ko na 37 na yun ay nag-start yan ng non-reader talaga sila. Hindi makasulat ng pangalan, hindi, zero. Pag sinabing non-reader talaga, walang alam kahit anong letters yan. Zero talaga sila. Pero ang ginagawa ko kasi iba ang bata ngayon eh. Matigas ang ulo, makulit, ang kalaban mo parents. Di ba bawal mamalo? So nung meeting, first meeting namin ng mga parents na yun, talagang inano ko na ganito ako kung gusto ko disiplinado ang mga bata. Pag nasa akin, hayaan niyo ang bata. Ngayon, dun talaga sa mga wala talagang gumagay. Kasi, depende sa teacher. Nabawa ako. Meron akong GC. Then, ang gagawin ko, meron akong kababasa ko araw-araw. So merong mag-monitor for reading. So, araw-araw yun. Kaya yung mga hirap talaga, natututo. Kasi hindi lang teachers ang talagang gumagawa ng ganun. Kasi dapat talaga kasama ang magulang. This observation and student interviews will understand their needs better. You can see who helps others and who is trying their best and who needs more guidance. This helps to support every learner's growth. Yun, ang attitude ng bata, behavior talaga. Iba-iba kasi iba-ibang istorya ng mga bata. May ano yun, makulit. Ano yung aalamin bakit ka makulit? Yung iba, kulang sa pagmamahal na, sa aruga, sa atensyon ng parents. Kasi ang mga parents ngayon nagtatrabaho, di ba? Inaasa sa lola. Ang lola, kung marami ng apong inaano, di ba? Hindi na lahat nabibigyan ng atensyon ang bata. Doon sa mga walang-wala talaga, doon na talagang masusukat ang iyong pagiging guro na. Bibigyan mo din talaga sila ng, ang titingnan mo rin sa kanila is yung how they perform in school. Kahit sabihin na walang attendance. Hindi naman basta lang ganon. But, it's a plus factor eh. Kami na yung mayakap. Kasi, hindi lang naman ang pagtuturo is more on numbers. Kundi, it's not only IQ para mabuhay ang bata o para mabuhay tayo lahat, para maging masaya. Mas lamang sa akin, as a teacher, ang ano ko talaga is EQ, emotional quotient. O matalino ka nga, masaya. Or, supportado ka nga ng academically, pero yung EQ mo, hindi, magbasa ka, ganito. Yung approach pa rin. So, doon na kami pumapasok. So, that's my practice. Ewan ko sa iba. In education, true learning is more than the grade itself. It's how you connect with your students. It's a confidence built from encouragement. Schools are not just institutions, it's a secondary home where
student creates their identity. It's growth, one step at a time.